Okay, so this is our Dark and Light Side of Life, January 31st, episode 214. Alamin natin saan manggagaling ang problema niyo bukas. Ito 'di ba, kakaiba. Alamin mo kung saan manggagaling ang problema mo. Kasi kalimitan, kapag napapanood nyo yung ibang reading or ibang reader, yung sinasabi sa inyo is yung mga magagandang bagay na meron at mangyayari. Lahat naman ng magagandang bagay, hindi na kailangan paghandaan. Kasi maganda na yon. Yung paghandaan mo, yung hindi magaganda. Katulad na lang ng reading natin ngayon. Kung ano yung mga bagay, no, na hindi maganda, yun ang dapat mong paghandaan. Una, the Emperor. Pangalawa, the Lovers. Ala, and pangatlo, the King of Pentacles. Hala, bakit? Ay, naku, ang bigat ng problema nito. Dalawa. Kasi wala itong gender na ano. Kasi siyempre, di ba, this is a general reading. Kung ikaw yung viewer ko na lalaki, ibig sabihin, may dalawang babae sa buhay mo. No? Posible ito yung tao, it's either asawa mo, ka-live-in mo, or girlfriend mo, at yung isa, lover mo. Dahil may pera. Okay, tingnan natin dito. The Sun, lumabas. Pangalawa, Three of Pentacles, sabi na nga eh. And Ace of Cups. Ngayon, lumalabas. Okay. So, yung kwento, tuloy-tuloy. Ito. Okay. Dito sa problema, no, yung Emperor, pwede ito na ikaw na babae, may husband ka. Hindi alam ng husband mo, may lover ka. The lover of yours, posibleng mas may edad kesa husband mo. Okay? At itong lover na ito, nagpapasaya sa'yo. Binibigay lahat ng gusto mo. Pero alam mo, triangle na. And, siya yung pumupuno ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa mo, boyfriend mo, or karelasyon mo. Ito yung pinakamasaklap kasi nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Kung ikaw naman ay isang lalaki, ay isang babae, dalawa ang lalaki sa buhay mo. No? Or vice versa, lalaki, dalawa ang babae sa buhay mo. Ganon. Mga ano yun eh. Ito yung mga matitinding problema. So, kakabanggit ko lang, papunta tayo sa Valentine's Day. Kung nasa relasyon ka ngayon, kailangan mong ipareading yung karelasyon mo. Kung meron bang iba, hihiwalayan ka ba, magkakatuluyan ba kayo, o tatanggapin mo na lang na mawala siya. 'Di ba? Kasi hindi basta-basta, lalong-lalo na kung childhood best friend kayo, o matagal na kayong naging magnobya, tapos susulpot lang yung isa, agawin, 'di ba? May mga ganon. Yung iba naman kasi, hindi naman din nila alam na magkababata kayo. Naghiwalay lang landas ninyo dahil sa kahirapan. Yung iba nag-abroad, yung iba siguro pumunta ng ibang lugar para mag-aral, magtrabaho, and then pagbalik, committed na. Ngayon, may chapter sa buhay na hindi tapos. Ipinagpatuloy nila, kaso yung kinalabasan ng continuation ng kwento is naging third party. Pero sa mata ng ibang tao, mali yun. Sa damdamin ng dalawa, tama yun. Kaso nga lang, may tukso. Kaso nga lang, may mga paraan na talagang ginagamit para matuto. Kasi alam mo,
Halimbawa, mag-asawa kayo, no? Nagtrabaho yung husband mo sa ibang lugar. Pero bago siya nagtrabaho or bago kayo naging mag-asawa or mag-asawa na kayo, ang gulo ng pagsasama ninyo. Away, bati, away, bati, away, bati. 'Di ba? And then napunta siya sa isang lugar kung saan sa hindi niya inaasahan, nagkagusto siya sa isang tao or sa isang babae na yung katangian matagal na niyang gustong makita sa asawa niya. So doon, sinubukan ng lalaki na iwasan yon. Pero sa hindi talaga inaasahan, na fall siya doon. Pero bago pa siya malubog sa taong yon, umiwas siya. Pero sa pag-iwas niya, ang bungakalan niya kasi, may babalikan pa siya kung sakaling tatalikuran niya yung asawa niya. Minsan meron, minsan wala. Kasi hindi naman lahat ng babae, hindi rin lahat ng lalaki ay kayang maghintay at kayang i-gamble ang lahat, no? May mga tao kasi ang sama ng sitwasyon, naaasa ka na hindi mo alam ang estado. Ito 'yon. Ito yung nangyayari dito sa sitwasyon. Alam mo, 'di ba? Gusto mong maging masaya. Gusto mong maging makontento. Gusto mong may magpupuno ng mga bagay na hinahanap mo. And that is all about love. Mahalin ka, tanggapin ka, alagaan ka, no? Intindihin ka. Ando doon 'yon. 'Yun yung kabuuan kung bakit naghahanap ang bawat isa ng taong twin flame or soulmate niya, dahil yun lang din naman ang gusto niyang mangyari, na may makasama siya hanggang sa pagtanda niya. Kaso nga lang, yung iba, ginagamitan kasi ng gayuma, love spell, barang kulam sumpa, ganun. Kaya nagkakaroon ng tawag nito, nagkakandalit-silitsi ang buhay. And then, yung iba naman kasi, karma. 'Di ba? Yung halimbawa, alam mo na yung lalaki kakasal sa isa. And then, ikaw, dahil gustong-gusto mo si lalaki, nagpabuntis ka para mapigilan yung kasal. Nung naging successful ka na napigilan yung kasal doon, ikaw naman ito, ang nagpupumilit na ikasal dahil nabuntis ka. Which is wrong. Kasi ikaw yung gumawa ng bitag. 'Di ba? Ngayon, ang dami nang madadamay, ang daming problema, pati bata madadamay, 'di ba? So, hindi mo maitutuwid ang nagsimula sa pagkakamali. So, kung nang-agaw ka at inagawan ka din, wala kang magagawa. Karma mo 'yon. No? Ay, ganun yun eh. Ganun yung patakaran ng karma eh. Kung ano ginawa mo, yun yung matatanggap mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kung gumawa ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Maliban na lang kung may mga tao kang literal na sinaktan. Na, halimbawa, tungkol sa pera, pinahiram ka, tinulungan ka, di mo binayaran. Yun, may karma ka dun. Mga taong tumulong sa'yo nung mahirap ka pa, nung umunlad ka, tinalikuran mo, di mo man lang binalikan kahit simpleng pasalamat, di ba? May mga karmang ganun. And that's the dark and light side of life talaga. So, ito yun, maparelasyon, negosyo, profession, pagkatao, pag-uugali, lahat may kapalit. Depende sa ginawa mo, sa sarili mo, sa mahal mo, at sa ibang tao, sa mata ng Diyos, at sa mata ng mga espiritu at enerhiya na nasa mundong ibabaw. So ngayon, kung gusto nyong malaman kung anong klaseng karma meron kayo, mag-book kayo ng for private reading. Kung gusto nyo naman maging maayos ang buhay ninyo, iparitual nyo. Okay? Proceed tayo sa real talk. Good afternoon!